Ang mga employer dito sa Madrid, Spain, swertihan lang talaga kung makatagpo ka ng amo na wala kang makikitang kapintasan. Wala naman kasing taong perpekto. Kaya swerte mo kung makakuha ka ng amo na mabait na, galante pa. Kasi dito sa Spain, sobrang bihira yan. Mostly dito, mabait sila, pero kuripot. Kuripot sa sweldo, yung below minimum kung magbigay ng sahod, hindi sumusunod sa law. Ang minimum kasi ng sahod ngayon ay 1,134 euro plus whole paga or bonus. Meaning, every July at December may matatanggap ka na 1,134 euro plus sahod na 1,134 euro. Kaya dapat sa buwan ng July at December ay makakatanggap ka ng 2,268 euro or katumbas ng 139,000 mahigit in pesos. Depende sa palitan ng euro. May papel ka man o wala. Pero dahil sa maraming amo dito ang hindi sumusunod sa law, kaya karamihan sa amin ay below minimum ang aming natatanggap. Pero meron din namang swerte sa amo, yung above minimum ang pasahod at hindi kuripot. Sana all ganon. Mahirap naman kasing mag-demand sa amo na sabihin na ganito na ang pasahod ngayon kasi hindi natin alam kung ano ang kanilang sasabihin. Lalo kung naghahanap ka pa lang ng trabaho. Minsan maganda rin yung sinasabi para aware sila at baka sakali naman na makinig sila sa sasabihin mo. Ang worst scenario nga lang ay kapag hindi nila nagustuhan. Sa halip na i-hire ka ay iba ang kukunin nila. Sa totoo lang kasi dahil sa dami na naghahanap ng trabaho ngayon ay pahirapan na rin makahanap ng trabaho. Kaya hindi natin maiaalis sa ating mga kababayan na kung magkano na lang ang i-offer sa atin ay yun na lang ang ating pagtitiyagaan as long as hindi naman tayo ganoong kadihado. Aasa na lang tayo na sa pagdaan ng mga taon ay baka sakaling taasan din tayo. Pwede naman natin gawin na habang nagtatrabaho tayo sa kanila ay maghanap tayo ng ibang amo. At kapag makakita tayo ng amo na okay ang sahod at trabaho, ay pwede naman nating alisan ang amo natin sa ngayon. Magbigay lang tayo ng 2 weeks or kahit 1 linggo bago natin sila alisan. Para hindi naman sila kawawa kung layasan natin agad-agad. At para naman may time din sila na makahanap ng kapalit natin. Dito kasi sa Spain, once na wala ka pang papel, wala namang kontrata. Kaya anytime pwede mo silang alisan at anytime pwede ka din nilang paalisin. Maraming pangyayari dito na dahil hindi okay ang amo, ang ginagawa ng ating mga kababayan ay pagkatanggap ng sahod nila at dahil nag-day off, hindi na bumalik ng Monday. Nag-PM na lang sa amo na hindi na babalik. Kung masama ang ugali ng amo, okay siguro yon. Pero kung mabait naman, huwag naman natin gawin yon. Pero unfair nga lang kasi may mga amo din talaga na gugulatin ka na lang nila, sasabihin na pwede mo nang kunin ang mga gamit mo at pwede ka nang umalis. Walang pasabi na last day mo na pala. Kaya pag naandito ka sa Spain, dapat mag-ready ka talaga. Huwag magpakampante kahit pabago or matagal ka na sa amo mo. Dapat ready ka sa mga ganitong sitwasyon. Dapat magtitira ka ng pera para in case of emergency may madudukot ka. Ang pagkakaiba nga lang dito, kapag may papel ka na at bigla kang paalisin ng amo mo, babayaran ka nila. Pero kung wala ka pang papel, kahit paalisin ka nila, wala kang habol na dapat kang bayaran kasi wala ka pa kayong kontrata. Halimbawa naman may papel ka na at ikaw naman ang aalis sa amo mo. Hindi ka nila babayaran kasi ikaw naman ang nagsabi na aalis ka na sa kanila. Walang separation pay dito once na ikaw ang aalis. Ewan ko lang kung may mga amo dito na nagbibigay ng pera sa kanilang chika kahit aalisan na sila. Ang makukuha mo lang kasi ay yung sahod mo, yung paga or bonus kung hindi mo pa ito nakuha, at yung vacation pay hindi mo pa ito nagamit. Asahan mo na ang amo dito karamihan ay sinisilip din ang trabaho mo. Kung sulit ba ang ibinabayad nila sa'yo. Kasi alam nila kung gaano ba kadami ang trabaho mo sa kanila. Lalo na kung stay in ka sa trabaho mo. Pero ano ba ang magagawa natin kung maliit naman ang bahay nila at ang kanilang mga anak naman ay nasa school or may mga activity sila. Kasalanan mo ba kung wala kang gagawin sa bahay nila? E di sana kumuha na lang sila ng stay out para makabawas sa babayaran din nila. Yan ang ilan sa senaryo dito. At may mga amo din dito na during interview mabait. Sasabihin sa'yo na pwede mong kainin lahat ng pagkain dito. Pero pagdaan ng mga araw at linggo, mapapansin mo ang tunay nilang ugali. Naghahanap ng pagkain, sasabihin, ubos na. Hay, mahirap talaga maging katulong. Kaya swertihan talaga paggalante ang mga amo na makukuha mo. Lalo pag hindi kuripot sa pagkain. Ang sarap kayang magtrabaho kung busog tayo palagi. May lakas tayo at ganado tayong magtrabaho.
Habang tumatagal, makikilala natin ang ating mga amo at ganun din sila sa atin. Nasa atin na lang kung carry pa ba natin na mag-stay sa kanila or hindi. Karamihan dito nagtitiis sa amo hanggang magkaroon ng papel. At pagkatapos magkaroon ng papel, aalisan na nila. Kasi mas malaking opportunity ang nag-aantay sa mga taong may papel na. Pwede kang mamili ng trabaho at ng sweldo. Alam nyo ba na tayong mga Pilipino ay mas maswerte kesa sa ibang mga lahi? Kasi mas malaki ang offer sa atin na sahod. Kahit wala pa tayong papel. Unlike sa ibang lahi. Merong isang chika na iba ang lahi na nakausap namin sa park. 850 lang pala ang sahod niya. Walang paga or bonus na ibinibigay sa kanya. 3 pa ang alaga niyang bata. At napag-alaman ko na inaantay niya lang na makuha ang kanyang tarjeta o yung resident ID niya at aalisan niya na ang kanyang mga amo. Ang maghahanap siya ng trabaho na stay out. Mas malaki kasi ang sahod mo once na stay out ang trabaho mo. Lalo na ako ang makakuha ka ng 2 employer. Halimbawa, 800 euro doon sa unang trabaho mo, yung pang-umaga. Yan yung panghapon naman ay makahanap ka ng 600 ang offer. Diba ang laki ng sahod mo? Kaya lang pagod yan kasi dapat mabilis ang trabaho mo kasi per hour ang bayad sa'yo. Pero maganda rin ang stay out kasi mabilis kang matatapos sa trabaho at mas marami kang makikita sa labas. Boring din kasi ang stay in. Nasa loob ka lang ng bahay sa loob ng 6 na araw at sobrang haba ng oras. Kaya kung pipiliin nyo ang Espanya, nasa inyo kung ano ang pipiliin nyo, stay in or stay out. Pero wala naman dapat alalahanin. Pwede kang magpalit ng amo anytime. Kailangan mo lang makipagsapalaran na maghanap ulit ng ibang amo na naaayon sa gusto mo hanggang sa matagpuan mo kung saan ka komportable. Good luck sa inyong lahat na nangangarap na makapagtrabaho dito sa Espanya. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Pasasaan ba? Darating din ang araw na isa ka rin sa amin nakikita dito ng Euro. See you soon here in Spain. Maraming salamat sa panonood at sa walang sawang suporta sa aking YouTube channel.